Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpapasalamat, na palakpak at pagpupuri sa Diyos na dakila sa lahat. Hallelujah! How great you are, Lord! Wala kang katulad. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan. Lord, salamat sa lahat ng ikaw sa aming buhay. Lord, we thank you for 2023. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you for your amazing grace. We thank you, Lord, for the many times, Lord, that you have been with us, Lord, through the ups and downs, Lord, ng aming buhay sa nakaraang mga panahon. Lord, salamat. Salamat sa presensya mo na siya pong nag-sustain, nag-restore, nagpalakas, nagbigay pag-asa sa buhay ng bawat isa. Lord, marapat lamang na kayo'y aming papurihan at pasalamatan. Kami, Panginoon, ay hindi mo lamang itinawid, kundi kami, Panginoon, ay iyong pinagpala, iyong pinalakas. Salamat, Panginoon, salamat. Lord, hayaan niyo po sa huling linggo ng taong ito, mapuno ang kalangitan na maraming pagpupuri, pagpapasalamat at pagluwalhati. Wala kang katulad, Panginoong Jesus. Lord, we just honor you today. We just give you the highest praise, the adoration that you alone deserve as we offer to you this Sunday service. Patuloy, Lord, may alay namin sa inyo ang pinakamainam, ang pinakabanal, ang pinakadalisay, ang pinakamataas, O Diyos, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ayan. Sa atin pong pag-upo, pwede po ba nating batiin yung mga katabi natin? Happy New Year! Ayan. Happy po ba kayo? Parang hindi ah. Yun pong pagbati ng matagumpay na taon. Grabe. The Lord is faithful, no po? Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang nakaraang 4 na taon, no? From 2020 to 2022 ay napaka-challenging at medyo nadugtungan pa ng 2023 kasi po, syempre merong bunga yung mga nangyari ng 2020 to 2022. Pero alam niyo po, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. No po, dahil nandito pa rin po kayo. Palakpakan nga natin ang Lord. Kung hindi po sa biyaya ng Lord, wala po tayo dito. Talagang biyaya at habag lang ng Panginoon, kaya tayo'y nakakapagpatuloy sa ating buhay. Alam niyo po, nakakatuwa kasi alam niyo po, isa sa mga bagay na nilagay ng Lord sa heart ko actually, kahapon, yung prayer, yung post ni March, kasama yun sa, ko ngayon, sa intro, kaya sinabi niya na. Pero ganun pa man. Sabing ganun dito, let's end the year right with a thankful and hopeful heart. No po? Mag-e-end tayo ng taong ito, may mga unanswered prayer, may mga bagay na huminto, may mga bagay ng kalungkutan, may mga opportunity nagsara, pero kagaya po ng post niya kahapon, nakaka-bless, sabing ganon, pagsalamatan din natin ang Panginoon sa mga panalangin nating hindi sinagot. Dahil kung kilala po natin kung sino si Jesus, kung sino ang Panginoon sa buhay natin, alam niyo po, mapagkakatiwalaan natin ang kanyang mga kaparaanan, maging ang kanyang timing. No po? May mga bagay, it's a matter of time. May mga bagay na talagang, sabi ko nga po, kahit sa panahon ng kamatayan, pagkapanganak pa lang ng isang tao, meron na ring date of death. No po? May kalendaryo na tayong lahat sa ano po yan, nakasulat na po ang ating buhay. Or yung iba, rapture, syempre po, kiniklaim natin, sa rapture po tayong lahat. Pero sa ano pa mang bagay na kinasasadlakan ninyo sa oras na ito, I want you to promise yourself, lalo na po ito ay pangalawa sa huling araw ng taong ito na, I will end the year right with a thankful and hopeful heart. Tatapusin ko
I'll make sure by the grace of God na matatapos ang taong ito na ako ay may isang pusong mapagpasalamat at isang puso na mayroong pag-asa that the coming year will be greater and better, no po? Dahil kasama natin ang Diyos. Mapapangako niyo po ba yan? I pray wag kayong wag po kayong matapos ang taon na parang ang lungkot-lungkot naman ang taong ito. Napaka-talunan naman ang taon na ito. Punong-puno ng pighati ang taong ito. Pangako po natin, Lord, I am making a resolve in my heart. I'm making a decision in my heart that this year will end. Na makikita mo ang pinakamagandang alay ko sa iyo, Panginoon, ay makita mo ang puso ko'y nagpapasalamat at punong-puno ng pag-asa kasi nagtitiwala ako sa iyo. Merong iba masaya, di ba? May mga answered prayers, may bagong work, may may mga promotion, no po? May bagong relationship, no po? Pasalamat din tayo kung may ending kasi merong new beginning. Kaya tong taon na to, welcome to new beginning. Amen? Palakpakan natin si Lord. Allow me to, alam niyo po, maraming verses sa araw na to, babasahin ko sa Tagalog, no po? Kasi po, ang ganda din talaga sa sariling lengguwahe na maaral ang salita ng Diyos. Sabi pong ganun dito, let me lead you sa ating text for today na matatagpuan natin sa Philippians chapter 4 verses 4 to 9. Sabi pong ganun dyan, bilang pagtatapos, sabi ni Pablo, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na kapuri-puri, hindi, nalagpas ako, ito pala. Sana muna, yung sa 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang Diyos po magpapala ng kanyang buhay at mapangyarihang salita. Ang ganda po, no? Na parang sinasabi niya dyan, piliin nating maging puno ng kagalakan. No po? Actually po, di ba, ang kagalakan hindi siya dependent sa happenings. Ang happiness po, kaya wag po yung happiness ang hinahanap natin. Kasi pong happiness, dependent siya sa mga bagay na nakakawakan, nakikita, mga nangyayari nagpapasaya sa'yo. Ang kagalakan, regardless of the situation around you, fruit siya ng Spirit. No po? Kaya pang ang Holy Spirit nasa puso natin, yan po ay natural dapat na bunga na nakikita sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. I want to think and believe bilang mga iniligtas ng ating Panginoon mula sa ating kasalanan at may pangako ng buhay na walang hanggan sa kalangitan, tayo po dapat mga Kristiyano ang mga pinakamasasayang tao sa mundo. No po? Kasi iba yun eh. Living hope. Regardless ng may pera o wala, may handa sa Noche Buena o wala, single or taken, o ano pa man ang sitwasyon natin sa buhay, hindi yun, hindi dapat nawawala yung kagalakan kasi hindi siya dependent sa mga bagay na nakadepend yun sa Holy Spirit na nasa buhay natin. Ano pa po ba, bakit po kailangan na tayo ay may tamang pag-iisip, no po? May tama pong frame of heart, frame of mind, attitude of the heart sa taong ito bago po matapos sapagkat ang tamang pag-iisip magbubunga ng tamang puso. Ang tamang puso, magbubunga ng tamang pananalita at tamang pamumuhay. Na po? Kaya po, bilang pagtatapos sa taong ito, una po, we will end this year nang magbibigay ng kagalakan sa puso ng Diyos sa magitan ng pagkakaroon ng mapagpasalamat at punong-puno ng pag-asa ng puso. Pero i-start din natin ang year ng tama. Sabi ko nga, dapat nga po pala talaga ngayon to ituro. Kasi,
yung January 1 sa Lunes na. Kaya bago tayo magsimula ng araw na yon, ito po yung ilang mga paalala sa atin ng Lord. Let's start the year right. Paano po tayo mag-start ng year right? Start with the right mind. Start with the right heart. Start with the right confession. And start with right action. Sabi nyo nga po, right mind, right heart, right confession, right action. Sabi po ni Lao Tzu na isang Chinese philosopher, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, they become your destiny. Kaya napakahalaga po na tayo po, we should be responsible sa atin pong mga buhay. No po? Kagaya po ng isang itlog, no po? At saka isang patatas. Parehong nilalaga, no po? Parehong nilaga. Pero bakit yung itlog, pagkatapos lagain, nagiging siyang hard-boiled? Pero yung patatas na antigas, pag nilaga, nagiging malambot. They were subjected to the same situation, but they had different result. Sa buhay po natin, hindi nyo lang alam, may iba dyan na tumatawa, may iba dyan nakangiti, may iba parang seryoso. We do not know kung anong pinagdadaanan ng isa't isa. Hindi porke ang isang tao ay laging masaya, ay talagang maayos ang sitwasyon ng buhay niya. May kanya-kanya po tayong laban sa buhay. No po? Iba't iba po yung area of challenges natin, pero it depends po how we respond. May iba po sa ating dito, kahit na ang daming pagsubok, magugulat ka. Hindi tumigil maglingkod sa Panginoon. No? Yung talagang makikita mo, ibang klase, talagang mas lalong kumapit sa Panginoon. So sa akin, challenge ko sa atin, kahit sa buhay, sana po walang sumuko sa buhay. Kahit parang ang tagal-tagal naman ng laban ko, nakakapagod na laban. No? And allow me to go through, bakit kailangan natin ang right mind, right heart, right confession, and right action. I will go through many verses po. No? Allow me to go through many verses today. Kasi po ito ay gawain ng Panginoon. So dapat lang na po na mas marami yung reading ng salita ng Diyos. Sapagkat alam ko po ang opinion ko bilang tao, limitado po yan. Pero ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. No? It's spirit and life. At may kapangyarihan po ito na baguhin ang ating buhay, palakasin ang ating mga espiritu, more than sa salita po ng tao. The Bible is not a self-help book, but the Bible is the Word of God and God Himself. No po? Sabi ganon, the Word became flesh and dwelt among us. Ang puso, ang kalooban ng Diyos ay nasa kanyang mga salita. Kaya marapat lamang po that we go through the verses ng Biblia. Sabi pong ganon dito, as a man thinks, so he is. No? Kung ano yung iniisip ng isang tao, ano yung meditation ng puso niya, yun ang magiging buhay niya. The thoughts and inclination of your heart shape your life. No? Sabi po ng Matthew 15:10-17, buksan po natin ang ating mga Bible. May kahabaan po, kaya hindi ko na nilagay sa PowerPoint, pero let's go through it. Basahin ko po ulit sa Tagalog. Maganda po siya sa Tagalog. Pamagat niya, ano ang nagpaparumi sa tao? Kaya po, ito po, sinabi ko na yung 4 points na dapat meron tayong ganoong right mind, heart, confession, and action. Kasi po, puro verses ito that will give emphasis to po, give life doon po sa ating 4 na punto. Sabi po sa Mateo 15:10-17, ano ang nagpaparumi sa tao? Sabi ganon, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo? Parang parang kasasabi mo lang, Lord Tapos kasi parang, di ba, ang tapang ng Panginoon, parang pinagalitan yung mga Pariseo. Tapos sasabihin niya, hindi daw yun nang lumalabas hindi yung pumapasok yung bibig ng tao nagpapasama sa kanya, kundi lumalabas. Kasi, open rebuke is better than hidden love. No?
make sure that when we say something to someone or when we speak of anything, laging yung heart natin, na-check natin na it's always done with love. No po? Tayo po, alam ba, mga nanay, alam ba po ako bilang pastor, o ang sino man po sa atin, di ba po minsan po, natetempt tayong magsalta ng bagay, lalo na pag galit na galit tayo. Pero I pray, ito pong bagay na ito ay maalala natin na ito pala bili ng Panginoon sa atin. Sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Yun ang sabi ng Lord, di ba? Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapabulag, pareho sila mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Ang sakit, no? Parang ginano na naman ni Lord. Grabe naman to si Lord. No? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi, para sa kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang katuruan. Yan. Pero hindi ko po ibig sabihin na kumain kayo ng kumain ng walang hugas ng kamay. Pero yung bang wag maging, minsan di po ba, yung mga outward practices, masyado po tayong conscious. Pero yung mga bagay na spiritual, na mas mahalaga sa paningin ng Panginoon, hindi natin gaanong binibigyan ng pansin. So, kagaya po na sinabi ko, ang kailangan po talaga, to start the year right, we should start with right mind, right heart, right confession, right action. Next verse po. Kaya po talagang we will go through verses today. Magaganda po nakakatuwa lang talaga ang Lord na sa kanyang mga paalala po sa atin. Asan na yung aking? Eto. Next po na verse. To support yung paano po tayo sabi ng Psalms 19 verse 14, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Alam niyo po, napakahalaga kung ano yung minimeditate. Kaya po napakahalaga ng right mind. Kasi po, pag right ang meditation ng puso, yun po yung lumalabas sa bibig. Kaya po si David, ang kanyang panalangin, Psalms 19:14, Panginoon, nawa ang lumalabas sa aking bibig at ang mga iniisip nandito sa aking puso ay maging katanggap-tanggap sa inyo, aking Panginoon, aking muog at aking manliligtas. Ano po? Kaya, napakaganda pong mga paalala ng Panginoon. Sabi po ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Alam niyo po, sabi po ng mga prophets, this year will be the year of voice-activated fulfillment of God's promises. Napaka-makapangyarihan po ng bibig natin. Hindi man po tayo aware, pero since we were made in accordance to the image of God, who made the world out of His words, ganun din po tayo. We were imparted the same power by the Lord to make, sabi niyang ganun, ang buhay at ang kamatayan nandito po sa ating bibig. At yung atin pong confession ng mga salitang yon, yun po ang magiging bunga ng ating buhay. Kakainin po natin, maririp natin ang bunga ng ating pong mga confession. Alam niyo po, lahat ng thoughts, lahat ng confession ng bibig, ano pong sabing ganon? Yung pumapasok sa buhay natin sa isip. No po? Hindi po lahat ng pumapasok sa isip natin. Sabi nga pong ganon, pag 20,000 thoughts ang dumadaan sa ating isip. Pero hindi po lahat yun kailangang ipababain natin sa ating puso. Dito pa lang po sa isip natin, sinasala natin kung ano yung dapat na pababain natin sa ating puso, ating isipin, atin pong i-meditate. Kasi po yung i-meditate natin, yun yung lalabas sa ating bibig at yun din po ang magiging aksyon ng ating mga buhay. No po? Kaya napakahalaga po niyan. Sabi mo gano'n ng Panginoon sa Psalms 43 verses 3-5, send your light and your truth. Ipadala mo, Panginoon. Paano po ba tayo
magme-meditate, ang kailangan po meditate, kagaya po nung ginawa nung psalmist, basahin po natin yung Psalms 19. Buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 19. Sabi niya, let the meditations of my heart and the words of my mouth be pleasing in your sight, O Lord God, my Redeemer. Pero bago po niya sinabi yon, ito po ang kanyang sinabi, ang paglilikha at ang kadakilaan ng Diyos, sabi ng awit 19. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umagay lumalabas ito na parang masayang kasintahan. Tulad ng masindlang panlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Ano po ibig sabihin? Yung glory ng Diyos nagmamanifest sa mga nilikha niya. Kaya pagdating ng Romans 1, sabing ganon, walang kahit isang taong hindi makakaisip na mayroong lumikha ng mga ito. Di po ba kahit nga yung mga nasa bundok nakatira, they know deep within their hearts that there is a supreme being. Na may mga bagay silang nakikita, hindi nila kayang imbentuhin at gawin. Pero hindi po sapat yun. Meron pong salita ng Diyos. Sabi pong ganon sa verse 7, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Alam niyo po, after niyang makita ang glory ng Lord sa kanyang creation, may kasabay pang salita ng Diyos. Nagkaroon ng conviction yung heart niya. Alam niyo po, may mga bagay sa buhay natin, minsan hindi tayo aware na hindi tama. Pero as we see God's creation, and as we meditate the Word of God, make it a part of your everyday life, nagkaroon siya ng ganitong panalangin. Sabi niya, walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid na masama ang aking mga kamay. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanluman. Ang ganda po, no? Na hindi po pwedeng pag binigyan mo ng puwang, ng malaking bahagi ang Diyos at ang kanyang mga panuntunan sa iyong buhay, hindi maaring hindi ka baguhin ito. The Lord, sabi ganun, ang salita niya, pag nanlalabo po yung paningin natin sa mga bagay-bagay, pagliliwanagin niya yung mata natin. Ipapakita niya sa atin, ang discernment po natin, yung ating judgment, yung discernment at pagtanaw natin sa buhay, maging minsan po, di ba, minsan may mga tamang hinala, no? Alam niyo po yung mga bagay na ganon, lagi nating papaliwanagan sa salita po ng Diyos. No? Iba po. Kaya po talagang sabi ang salita ng Diyos, liwanag siya sa ating daraanan. Ilaw siya sa ating mga buhay. Kaya po, kung meron tayong gustong ipabaon sa bawat isa as we end this year, maybe hindi nyo natapos po ang Bible nung nakaraang taon. Itong 2023. Pero pinamamanhi ko po, to start the year right. Sabi po, we end the year right by having a heart that is thankful and hopeful. But we will start it
one way to thank God for the coming year is to start it right. By starting with a right mind, right heart, right confession, and right action. At ang susi po, hindi po yung will natin, hindi yung self-control natin, kundi ang presensya ng Diyos at ang kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos, Espiritu at ang buhay. Kayo po ay spirit being. Ako po yung tumaba. Ano po? Talagang halatang halata galing sa sandamakmak na Christmas party. No po? It shows. Pero sana po, sabing ganun dito no, di ba? Sino po dito gusto makakita ng bara ng ginto? You feel as if pag nakatagpo talaga ako ng bara ng ginto, magbabago ang buhay ko. No? Pero dito po sinabi ng psalmist, David po ang sumulat nito, na siguro naging pinakamayaman. Biro yun, shepherd boy ka, naging napakayaman mo, naging hari ka pa. Siguro po, sabihin natin, lahat ng rangya natagpuan niya, pero anong sinabi niya? Ang salita ng Diyos, higit pa sa sweetest honey, higit pa sa bars of gold. Ano po? Kaya, pagka tayo po'y may salita ng Diyos sa ating buhay, napakayaman po natin. Kagaya po ng sinabi kanina ni March as our worship leader, ano ba yung measurement ng success? Ang measurement ng success po, yung panalangin ni David, na Lord, nawa, ang meditation ng puso ko at ang lumalabas sa bibig ko, magbigay ng mataas na kaluguran sa Diyos na aking muog, sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen. Palakpan natin si Lord. I pray that we will have the same prayer for this year. Bibilisan ko na po. Sabing gano'n ng Psalms 43, verses 3 to 5, Oh, send out your light and your truth. Lord, ipadala mo ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan. Let them lead me. Kaya po ang Biblia, kung naubusan na kayo ng, Lord, wala na akong masabi sa iyo, parang kagaya din nung kahapon, magbasa po tayo ng Psalms. Ang dami pong prayers sa Psalm. May prayer ng pagkabigo, may prayer po ng tagumpay, may prayer ng takot, may prayer ng tagumpay, may prayer na galit. Alam niyo po, matatagpuan niyo ang inyong buhay. Tayo pong lahat matatagpuan natin ang ating sarili sa longest book in the Bible. At yan po ay ang Book of Psalms. Nandyan po ang longest ulit na chapter. Nandyan din po ang shortest chapter, Psalms 117. Tama po ba ako, Professor? No? Sa longest, Psalms 119, no? So lahat, napakahalaga. No po, kaya yung Psalms, kaya po, I pray, alam niyo po yun, kung mag-one Psalm a day kayo, hindi pa natin mauubos kasi 150 chapters. Tapos, 365. Pag nag-one chapter a day po tayo, 5 years, hanggang dumating ang rapture of the church, natapos nyo na po ang Psalms 150. Sabi gano'n niya, let them bring me to your holy hill and to your tabernacle. Only the word of God that brings life and truth, light and truth, can lead us and bring us to God's holy hill. Na po, minsan gusto natin mabuhay ng tama. Gusto nating mabuhay ng may kabanalan, ng karapat-dapat sa Panginoon. Ang susi po talaga, si Lord pa din. Let God, no, let this be your prayer, let this be our prayer, na Lord, ipadala mo naman ang katotohanan mo at liwanag. Ang gulo ng mundo ko, ang gulo ng isip ko. Pero Lord, gusto ko mag-start ng 2024 na maliwanag ang isip. No? Hindi ako deceived, kundi open ang mind and heart ko. No po? Yung nakasynchronize yung spirit, body, and soul. Kasi minsan, superficial life po ang giniyayakap natin. No po? Minsan, we tend to live life na parang akala natin ito yun, pero ang realidad po talaga na dapat meron tayo. Yung salita po ng Diyos. Sabi niya, then, I will go to the altar of God. To God, my exceeding joy. Ganda po, no? Di ba may kanta niyan? Na 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 exceeding joy. Hindi ko na alam eh. Na 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 na. Ayan, o, di ba nakakatuwa talaga si Lord, no? Sino nagsabing malungkot maging Christian ako, saya-saya, promise. And on the harp I will praise.
Oh God, my God, why are you cast down? Utusan natin yung soul natin. Sabi mo ngayon, why are you cast down, oh my soul? Oh, why are you disquieted within me? Hope in God. Minsan po pala dapat inuutusan din talaga natin mga sarili natin. Huwag kayo nagpapatalo dyan sa inyong mga kalungkutan. Ibabaong kayo niyan. Promise. For I shall yet praise Him. Tumigil ka nga dyan. Pupurihin ko pang Diyos. Di ba? Ang ganda nung ano niya yan. Napakasarap talaga ng Word of God. The help of my countenance and my God. Wow. Di po ba napakasarap ng Word of God? Sabi po ng ano, and then, right action. No po, pag may ganyan po tayong puso at kaisipan, it will produce in us right actions. Sabi nga po dito, so He called 10 of His servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Then came the first saying, Master, your mina has earned 10 minas. And he said to him, well done, good servant, because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. Sabi naman niya doon sa, nakakalungkot po, ito pala, ayaw pala ng Lord ng tamad, kasi yung wickedness and laziness ay inequate niya. But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. No? Sa atin pong buhay, maging goal natin, Lord, marinig ko yung sa'yo yung sweetest word, good and faithful servant. Sige. Para po magkaroon ng reference ay visual sa inyo kung ano po itong yung right mind, right heart, right confession, right action. Let us learn from men of God in the Bible who used their difficult and challenging days to develop their character and their capabilities. Na po? Ito yung mga taong natutunang mabuhay ng merong tamang perspektibo, tamang attitude, tamang puso, si Joseph, no po? Bakit si Joseph, sa kabila ng nangyari sa kanyang may hirap na bagay, biro niyo po yon, ang Lord ang bigay ng kanyang salita Diba? Na siya ay magiging influential. No, favored, pero kabaliktaran na nangyari. Pero anong kanyang ginawa? Hindi niya na-let go ang promises ng Lord sa kanya. Kaya napakahalaga ng pangako ng Diyos sa atin. God's promises, God's words, will keep you on your post. No? Minsan nililiglig yung faith mo, parang lahat ng nakikita ko kabaliktaran. Pero ano pong nangyari kay Joseph? Si Joseph po, he lived right. No, mineditate niyang salita ng Diyos. Kung tutuusin, pwede siyang mag-shortcut. Pwede niyang gawin yung masama. Pero anong nangyari sa kanya? Yung asawa ni Pharaoh, di po ba? Pwede na niyang piliin. Ako, mapapahamak pa ako kung ano, okay na lang din siguro to. Baka mas madali ang promotion ko. Pero anong nangyari? Sabi niya, paano ko gagawin ang isang bagay na makakasakit sa puso ng Diyos? Ikaw na asawa niya, lahat dito sa bahay na to pinagkatiwala sa akin. Liban sa'yo. Dahil ikaw ay kanyang asawa. And hindi ko pwedeng gawin ito laban sa aking Diyos. At anong nangyari? May pagkakataon na siyang gumante, di ba? Dumating yung mga kapatid niya, pwede na siyang, this is my moment. No? Pero hindi niya hinayaang yung sitwasyon ng pagsubok at panahon ng pagpapala at promotion ay baguhin ang kanyang pagkatao. Anong nangyari? Anong sabi niya sa mga kapatid niya? Pinadala ako ng Diyos dito para sa isang kadahilanan. Para iligtas tayo at ang ating lahi. Anumang ginawa ng enemy, parang what the enemy meant for evil, God meant it for good. Sa mga nasa ganitong sitwasyon, na parang ang layo-layo na sa pangarap na binigay sa atin ng Diyos yung nangyayari sa atin, let's remember Joseph. Na po? In a moment, his life was changed. Ilang beses na nakalimutan siya, di ba? Parang lagi siyang pinapangakuan, tapos hindi naman natutupad. Ang hirap kaya ng ganun. No? Kaya yung mga boys, huwag kayong paasa. Yes. Mga girls din. Baka naman kayo, kung anong mga kayo mga paasa, bawal yan. No? Si Moses, kaya kung 10 kayo nilagay, pagbutihin nyo. Si Joseph, di ba, pinagbuti niya kahit walang nakakakita. Pinagpala siya ng Panginoon. Si Moses, ganun din.
Pinagbuti niya ang pangangalaga ng mga tupa. Sa panahon ba na ito, nasa ang posisyon ka? Ikaw ba ay naglilinis? O feeling mo, yung trabaho mo, walang nakakaalam? You are undercompensated? Si Moses pinag-igi pag-aalaga ng mga tupa. Yung pala, magiging tagapangalaga pala siya ng 3 million plus na Israelita palabas ng Israel. Mga kapatid, kung saan ka naroroon ngayon, pagbutihin mo. Sabi mo sa katabi mo, pagbutihin mo. Galingan mo, Neng. Pagbutihan mo, kuya. Kasi sa isang Kristiyano, wala kayong pinagdadaanan na masasayang pag ginagawa natin ang lahat para sa kapurihan ng Panginoon. Bilang pong isang KKB, na born again, 18 years old, ngayon ko po naiintindihan kung bakit pinagdaanan ko ang mga pinagdaanan ko sa buhay ko. Bilang anak, marami akong panalangin noon na sana iba na lang yung pamilyang pinagkapanganakan ko. May mga pagkakataon noon, naisip ko, bakit kaya ako ay nag-accounting? Ayaw na ayaw ko ng numbers. Gustong-gusto ko mag-alaga ng mga animals. No? Pero may dahilan ng Lord. Bakit kaya ako nasa U-Belt? No? Minsan maisip mo, ba't kami may mga taong nakapanakit sa damdamin natin? Alam nyo, in time, lalo na yung mga kabataang nakikinig, in time you will understand. You have to go through that because that is your preparation time. Walang tapon sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Kahit yung pinakamasasakit, magiging pinakamatamis, yung mga pinakamapapait, magiging pinakamatamis na pangyayari pag naunawaan natin ang kadahilanan bakit pinayagan ng Diyos na mangyari. Palakpakan natin ang Panginoon na matalino sa lahat. Si David hindi nagsayang ng panahon. Nung panahong pinangakuan siya na siya ay magiging hari ng Israel, di po ba? Anong ginawa niya? Hindi niya sinayang panahon ng pag-aalaga ng tupa. Siyempre, tupa, hindi mo nang tutulalaan niya ng buong araw na, sige nga, tulala kayo sa tupa. O mamayang gabi, tutulog na sila. Anong ginawa niya? Tumutugtog siya ng lyre. Sumulat siya ng mga kanta. Mga kapatid, may mga moment bang ganito sa buhay mo? Na baka gustong sabihin sa'yo ng Panginoon, yung panahon na yan, may gagawin tayo. Maging sensitive ka lang. Mag-connect ka lang sa akin. Never waste your waiting time. Because God is preparing you for something. Hindi po overnight yung mga taong na-promote, yung mga tao pong naging successful sa business, naging maayos sa mga relationship, may pinagdaanan po yan. Hindi po ganun-ganun lang kaagad. Na nakikita na lang po natin minsan sa Facebook, ang saya naman. Ay, na-promote pala. Ay, ang yaman na pala ni ganito. Dati, inaabutan ko lang ng 20-20 yan. Alam niyo po, may pinagdaanan yan. Sa buhay po natin, I pray, may the Lord see people who have right minds, right hearts, right confession. Kaya po si David, ganun din yung confession niya, di ba? Pinagbuti niya sa pangangalaga ng animals. Kaya pagdating nung laban ng buhay, totoong laban, hindi na siya takot kasi na-develop sa kanya yung courage dahil pinagpraktisan niya na mga lagat ipagtanggol ang mga tupa. Kaya nung totoong laban sa higante, buong-buo yung confidence niya. Iniligtas ako ng Diyos sa mga bears, sa mga lions, iniligtas ako ng Lord ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Si Esther, ang dami nilang pinamilian. Lahat ng pinakamagaganda. Sinong nagsabing ang Miss Universe ay 1950s lang ba nagsimula? 1930s? Noong panahon ni Esther, may Miss Universe na. Biro nyo yung 6 months. Hindi ka pwedeng kumain ng marami, kailangan maliit yung baywang mo. Kaya bawal, hindi talaga ako mananalo doon. No? Talagang hindi ako kasali doon. No? May pagtitiisan, may pagdadaanan. Pero look at what had happened. Siya ang napili na maging queen. No? Nakakalungkot ang buhay niya. Uli lang lubos. Diba? Meron lang nangalaga na pinsan niya.
May pinagdaanan. Pero pagdating ng araw, that prepared her to be a real queen. No? Sabi nga ganon, sino mang successful na kalalakihan, mayroong napakahusay na kababaihan. Amen? Palakpak naman po sa mga nanay, sa mga beloved dito. Ayan, praise God. O baka sabihin naman ninyo, o yung mga kalalakihan, palakpakan natin. Ayan, praise the Lord. Kayo po ang haligi ng mga tahanan. And as you wait, you meditate on the promises of God. Be better, not bitter. Develop a heart of gratitude, kagaya ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Kahit nasa foreign land sila, na hindi mo ang maisip na pwede bang ma-promote, di ba ngayon ang OFW? Madalas pag OFW ka, wag kang mag-isip na ikaw ang boss. Pagka nasa abroad ka, madalas, siguro hanggang supervisor o manager. Pero yung maging CEO, pero yung sila, Shadrach, Meshach, Abednego at Daniel, kahit nasa foreign land, anong ginawa nila? They were 10 times better than the others. They never forgot about God. They never compromised. Kung tutuusin, wala na silang kasamang matatanda doon. Puro sila bata. Pwede na tayong kumain yan. Masarap yung mga lechon. No? Kahit in-offer yan sa masama, okay lang yan. Pero anong ginawa nila? Hindi tayo pwedeng mag-compromise. Baon-baon nila. Kailangan manatili tayo, may right mind, may right heart, may right confession, may right action. Kaya kita nyo naman pinagpala ng Diyos ang buhay nila. Let us be productive and not lazy as we await for breakthrough sa ating mga buhay. Amen? Palakpan natin si Lord. May the Lord raise another Joseph, Moses, David, Esther, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. At huwag po natin kalimutan ang sumulat ng Philippians na ating pong inaaral. He made sure that his seasons of waiting and imprisonment will not be wasted. Ano pong ginawa niya? Majority of the 70% ng New Testament, sinulat ni Pablo habang siya ay nakakulong. Who says one cannot be productive pag siya ay nasa kulungan? Ilan nga mga prisoners nakita ko, tsaka nakagraduate ng school nung nakakulong. Diba? Naging productive sila doon. Tayo din. Huwag tayong magpakulong sa mga sitwasyon ng buhay natin. Dahil meron tayong Diyos na kasakasama and will make things happen. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. And I will end sa panalangin ito sa Psalms 90 na sana maging panalangin ng ating puso. Ito ay panalangin sinulat ni Moses. Ito yung paborito kong verse nandito, yung Psalms 90 verse 12. Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. Sabing ganun dito, Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw sa mata mo. Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Panginoon, sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan, sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta na lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, 70 years, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot?
takot dahil dahil itong buhay namin maikli lang na panahon itinim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. At ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Father, sabi ni A.W. Tozer, I want to know you, but my coward heart fears to give up its toys. If our future is dominated by the coming again of Jesus, it declutters our lives. Alam niyo po, our thoughts must be dominated by the coming again of Jesus because it will simplify our life. Sa oras po na ito, yes, 2024 may be challenging, but to end it with a thankful and hopeful heart, and to resolve in our hearts na, Lord, this time, I want you to help me teach me to number my days aright that I may gain a heart of wisdom. Lord, give me a right mind. Give me a right heart. Let me start it right. No? Give me a right confession. Lord, may mga bagay ba tayo? Napakaikli ng buhay, no? Baka may mga bagay na kailangan nating resolbahin. Huwag nating patagalin. May mga, may mga sorry ba na kailangan nating bigkasin? Mayroon bang mga tao na dapat yung pasalamatan? No? Tapusin po natin ang taon na punong-puno ng pagpapasalamat at pag-asa. That this year will be different. Sabi nga nun, imposible daw na ang tao magbago yung buhay na wala siyang babaguhin sa buhay niya ngayon. We have to make a resolve na, Lord, this time, let me do things differently para ang buhay natin din magbago sa tulong po ng Panginoon. Amen? Tayo po ay tumayo sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Lord, salamat po sa taong 2023. Salamat sa lahat ng ginawa mo po. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa lahat ng pagtuturo. Salamat sa mga bagay na nagawa. Salamat sa mga bagay na binago mo po sa amin. Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Haharapin namin ang taong ito na punong-puno ng pag-asa. Sapagkat alam namin, bago pa dumating, ang 2024, nauna na po kayo, Panginoon. Thank you, Lord, for a bright future awaiting all of us here. Panginoon, salamat sa mga panibagong pangarap. Panginoon, may mga natupad, may mga natapos na kami. Pero Lord, hindi ka patapos sa buhay namin. At Lord, we are excited to partner with you. Panginoon, gusto naming magsimula ng tama. Gusto naming magsimula na kasama ka. Panginoon, hindi namin kaya kung wala po kayo. Pero kung kasama ka namin, wala kaming hindi magagawa. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. At alam namin, sasamahan niyo po kami. Lord, today, allow us to have that courage na tapusin ang taong ito na maharap po namin ang mga bagay na dapat po naming iwan sa taong 2023.
Bigyan niyo po kami ng lakas. Kung may mga bagay, Lord, that we have left unfinished, mga hindi po namin hinaharap, may mga pag-uusap na hindi pa namin ginagawa, Lord, we pray, give us the grace to leave old things behind so that we can face the new year with hope na may bagong bagay kang gagawin sa aming mga buhay. Alisin niyo anuman pong uri ng takot sa pagharap sa 2024. Lord, we are leaving behind our worries. We are leaving behind our regrets. We are leaving behind our worries. Even, Lord, yung mga mistakes. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makapagsimula on a clean slate, sapagkat dakila ang gagawin mo, Lord, sa taong ito. Patawarin niyo po kami sa mga panahong ang lumalabas sa aming bibig ay mga bagay na punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-aalala. Lord, we pray, change our minds, change our hearts, change our character, change our destiny. Tatawid kami sa taong ito nang walang takot, na nakatingin lamang kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam namin, Lord, kung kami nagnanais na maparangalan ka at mabigyan ka ng kaluhuran, kailangan naming manampalataya sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Help us forget the former things, for you are doing a new thing, Lord. Even the new way of doing things. Hallelujah. Hayaan niyo po ang aming buhay, ang buhay ng bawat isa, maging ang simbahang ito, maging bukas sa mga bagong bagay at bagong kilos ng Panginoon. Let's welcome the new beginning, church. May bagong gagawin ng Diyos at may bago siyang kaparaanan. Hallelujah. This is the air I breathe. Your holy presence. Living in me. This is my daily bread.
This is the air I breathe. This is the air we breathe, Lord. Your Holy Spirit. This is the air I breathe. Your holy presence living in me.
Come breathe in us. Hallelujah. Oh, we want fresh vision. We want fresh word. Oh, Jesus. Go ahead of us, Lord, in 2024. We give you control, oh God. Have your way, Lord. Hallelujah. Oh, we wanna see your face. Hallelujah. We wanna see your face. We wanna hear your Thank you, Lord. We want Thank you, more of you. Lord. We want more of you. Thank you, Come Lord. breathe Thank you, in this Lord. place. Oh, Holy More of Spirit, Jesus. fall down. More of Jesus, less of us. Fall down in this place. More of Jesus, Holy Spirit, less of us, Lord. breathe in us, Lord. More of you, Jesus, less of us. We surrender control and we come under your wings, Lord, where we are safest, where we are most secured, under your wings, under your authority, under your control. Panginoon, marami pong salamat sa pagharap namin sa taong 2024. We will face it. So much hope knowing that we will go through 2024 with you, Lord God. Thank you for the assurance of your presence, of your Spirit. Lord, let your Spirit lead us. Lead us to your ways. May our lives be your sanctuary, Lord. Receive our offering, Lord God. Our lives. Lord, you said for us to offer our lives as living sacrifices, holy and pleasing to you. And we will be able to know and discern your good, pleasing, and perfect will. Send forth your light and your truth. Let them lead us to your holy hill. Lord, thank you. Bring us continually before your altar. For you are our exceeding joy, our great reward, our Lord, our Savior Jesus Christ. We just honor you and bless you. Our lives be an offering of worship. We give you praise, Lord. This is our prayer in your name. Amen and amen.